Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at ngayon pag-uusapan natin or titignan natin yung Philippine stock portfolio natin for this week kung kamusta na, no? So as of right now, kung makikita nyo, total market value is 259,161 pesos. So kung papansin nyo, mag-1 year na natin ginagawa to. So, ang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo is yung pag-iipon nyo lang ng 5,000 per week. Alam ko medyo mahirap, no? Kailangan medyo may kalakihan yung sahod mo kasi within a month, 20,000 yung kailangan mong maipon. Pero kung i-imagine mo, di ba? As of right now, tubo na agad tayo ng 12% in a year. So, ang stock market talaga, it's a great vehicle para paluguin yung pera niya, no? Hindi mabilisan, hindi get rich quick, no? So, sabihin natin 10 years, 20 years, di ba? Mag-ipon ka lang kasi within a year lang, kung mag-iipon ka ng 20,000 per month, that is around 240,000 a year. Within 10 years, 2 million yun, di ba? So, dun pa lang, bawi ka na. Pero kung kagaya to, lalagyan mo pa ng mga capital gains. Ito yung ibig sabihin yung pagtaas ng presyo ng bilihin mo. 'Di ba? Unlike bibili ka ng motor, pag bumili ka ng motor, pag yung brand new na motor, pag nilabas mo yung sa kasa, hindi mo na mabebenta ng original price yon or brand new price. So, ayun yung mga tinatawag na depreciating asset, unlike ng stocks na. Pero siguro gawa tayo ng separate discussion or video para doon. So as of right now, kung makikita nyo, 28,000 na yung tinubo natin. Iba pa yung dividends dyan, ha? Yun yung gusto kong ipaalala sa'yo. Di ba napapansin nyo, minsan ipapakita ako ng mga dividends pa 500 pesos, 300 pesos, 1,000. Di ba, naiipon din yun. Sabihin natin within a year, kikita ng 5% yung video mo. I mean, nung video mo yung investment mo. So, kung may 1 million ka, sa 5% na yon, that is 50,000. Sabihin natin, bawas mo yung tax. So, around 4% nakikita ang net mo doon, net na dividend amount mo. Aabot ka ng 40,000 kung may isang, di ba? Hindi na masama, 40,000. So, ayan, pero gawa tayo ng separate video para doon. Pero tignan na natin yung performance ng individual stocks natin. So, worst performer natin, kung makikita nyo, punta lang ako dito, negative 22%, which is yung all home. Merrimart, negative 15%. Then, JG Summit, negative 14%. Ikanyan ko lang. Di ba? So, ayan yung tatlong pinaka-biggest loser natin. Now, sa pinaka-biggest winner natin is Converge. Converge is 110%. Grabe, di ba? Lagpas doble na. Security Bank is 44% yung tinubo natin. And third greatest gainer natin is Globe Telecom at 41%. Di ba yung sinasabi ko sa inyo, the power of understanding. Hindi ka lang bili ng bili. Kasi kung bumili ka noong 2018, ang laki ng nilugi mo kasi yun yung top. Pag sinabing top, yun yung pinakamataas na presyo ng stock market. So yun yung sinasabi ko, kailangan intindihin mo rin. Hindi ka lang bili ng bili. Sinasabi lang, buy ka lang long term, dollar cost average ka lang long term. No, it doesn't work like that. Dapat pag mababa yung market, you are the buyer. Ngayon, pag nasa top yung market, you are the seller. Kasi ang baba na lang ng iaangat nun, di ba? So, it really depends kung mataas o mababa yung stock market. And you should understand kung ano nangyayari sa interest rate. Malaking factor kasi yung interest rate, lalo na sa Pilipinas. Okay? Lagi ko binabanggit yun, di ba, yung federal rate. Kung napanood yun yung mga previous video natin. Pero ayun, ang ganda ng performance ng portfolio natin, no? So, pupunta naman tayo sa mga news. No, punta pala muna tayo sa PSEI index. So, alam ko PSEI index yung chine-check nito yung mga blue chip stock sa Pilipinas, okay? So, 6 months, nakita nyo, di ba? Sobrang taas natin, nakakabawi na tayo. Ang bottom nito is nung October 2023. Sabi ko kasi ako, binabantayan ko rin yung index kasi dyan mo makikita kung ano nangyayari sa stock market eh. So, index 5,800 yung pinakamababa, 7,400 na tayo. 'Di ba? More than 25%. Within 3 buwan, 'di ba? Nakita mo naman yung chart, talagang pataas lang.
So sinasabi nila magbo-bull run yung Pilipinas, no? Sana nga, 'di ba? Para yung mga investment natin gumanda. So ayun lang, pataas tayo, no? So sabi dito almost 1.77% yung tinaas ng mga blue chip stocks natin. Ngayon punta tayo sa mga news, 'di ba? Bago tayo mag maglagay, Pure Gold plans expansion in five provinces, no? So ayan. So nag-expand yung Pure Gold. Isa rin to sa mga holdings ko kung napanood yung mga previous video ko, nagbibigay ng dividends yung Pure Gold, no? So ayan, maganda to, isang good news to para sa kanila. Sabi dito, ito namang isang pwede nyo tignan to yung mga financial news sa Pilipinas. At yung sinasabi ko na sa inyo, lower turnover forces IKEA Philippines to slash prices. So ayan, nagsisale sa IKEA, no? So lower turnover. Pwede natin tignan dito, basahin natin ng konti. Sabi dito, home furnishing retailer IKEA Philippines is further reducing prices of over 2,000 items after posting a decline in sales last year. Okay, so tandaan nyo, pag mahina ang sale ng mga warehouse, ibig sabihin hindi ko lang sabihin walang pera, walang gaanong pera yung mga Pilipino. Bakit? Tandaan mo syempre, magpo-focus ka muna sa pinaka-importanteng bagay, which is yung pangkain mo, di ba, yung rent mo, yan yung importante. Kung ikukumpara mo sa pagpapaganda ng bahay. So, isang indicator din to na kung maraming pera ba yung mga tao or wala. Ngayon, babalik na tayo. Tandaan mo, may IKEA na dito sa Pilipinas. IKEA is strong worldwide, di ba? Ngayon, punta tayo sa portfolio natin. Ito yung sabi ko, di ba, biggest loser natin is All Home. 22%, di ba? Yan, All Home. Meron din ako sa itong portfolio ko niya. Kasi, ang laki talaga ng binaba ng price niya. Yung income naman niya, okay naman. Kaya lang, ang dami niya ng competitor, especially IKEA. Tandaan mo, All Home is parang katumbas niya ng IKEA. Pero All Home is only in the Philippines, no? So, ayun. So, siguro lost cost na to, di ba? Hindi naman lahat talaga sa portfolio is up. Pero kung makikita nyo, di ba? Halos lahat ng ininvestan natin up na ngayon. Galing down yan. Converge 100%, di ba? Ngayon, punta tayo sa ito rin. So, Davao expansion in play. Aboitiz Power Ice Nordeco acquisition for up to 1 billion pesos. So, kung makikita ninyo, ito yung nilagyan natin nung nakaraan. Actually, ito rin yung lalagyan natin ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo. So, they are checking, no? Nag-acquisition siya, bumibili sila ng bumibili kasi sobrang power na, sobrang ng bansa natin. Kumbaga, hindi tayo more on technology, more on utility stocks talaga tayo. Sabi pa dito, digital bank space asset quality risk. So, medyo masamang balita to, no? So, amid growth opportunities, ayan, pwede nyo basahin to. So, sabi dito, as a Philippine digital bank aim to capitalize on the country's large undeserved population risk associated with the lending to the unbanked and underbanked segments are proving to be substantial challenge. Kasi ito yung sinasolve ng Bitcoin, yung mga walang bangko. Sa crypto, medyo may connection to, no? Yun yung isa sa mga ideal kasi pagka ideal na sinusulong ng crypto na lahat magkaroon ng bangko, ikaw yung maging sarili mong bangko. 'Di ba? So, ayun nga, kung makikita ninyo, isa raw to sa pinakamalaking risk. So, yung mga nasa digital bank, I highly recommend, huwag kayo lumagpas doon sa FDIC limit. Siguro gawa tayo ng separate video para doon, para sa mga nagdi-digital bank. No? Pero I highly recommend, gumawa ka ng maraming account. Kung may 10 milyon ka, hati-hatiin mo lang sa FDIC limit. That's how you do it. Lalo na kung gusto mo liquid. Okay? Pero ito na nga yung video natin tungkol doon. For this week, maganda, no? Ang ganda ng performance ng portfolio natin. So, punta na tayo kung saan natin ilalagay yung pera natin. So, ilalagay ko na lang yung buong 5,000 dito. So, lagyan natin siya ng nakaraan. So, AEV, no? Ang sabi dito, management has been aggressively buying shares. So, binabantayan ko rin yung mga management na bumibili ng shares. So, gusto ko bumili sila pag mababa. Pag nakita ko bumibili sila ng mababa, ibig sabihin, they have confidence in their stock shares. Okay, so diyan natin lalagay yung buong 5,000 natin. So for this week, so kung mapapansin nyo mga ka-investor, up na talaga tayo, no? Kung makikita nyo, negative 10% tayo sa portfolio natin. Balik lang ako sa portfolio. Pero as of right now, up na tayo.
'di ba? So, kahit yung pag-iipon nyo lang, yung magkaroon lang kayo ng saving habit, ayun lang, dadalhin na kayo nun sa ano eh, sa mabuting daan na kung saan after 10, 20 years, makakapag-retire na kayo eh, di ba? Ang silbi ng stock market is to accelerate yung pag-iipon nyo. Okay? Siyempre, kailangan maintindihan natin yung fundamentals. Ano ba nangyayari? Kahit simple economics lang na yung Federal Rate Reserve, importante yan kasi yung presyo ng stock market, kamusta ba? So, pag mataas na yung stock market, sabihan ko kayo, kasi lagi naman tayo gagawa ng video na yung perang 5,000 natin, hindi ko na ilalagay yan. That's how will I do it eh. So, sa ngayon, dahil nakikita ko mababa pa, I will keep on buying pa. So, salamat sa panonood mga investor. Kung nagustuhan nyo to, meron tayong video, crypto portfolio. Meron din tayong stock portfolio, no? So, salamat sa panonood. Kindly click na yung ibang video natin dyan and bye for now.